sa isang maliit na bayan na napapalibutan ng mga bundok at luntiang kagubatan. Naninirahan si Arnold, isang 30 taong gulang na janitor sa pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa kanilang lugar. Tahimik ang kanyang buhay, payak ang mga pangarap, at puno ng pagtitiis ang bawat araw na kanyang dinaraanan. Bago pa sumikat ang araw, bumabangon na siya mula sa kanyang maliit na tahanang yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Mag-isa lamang siyang naninirahan mula nang pumanaw ang kanyang ina 5 taon na ang nakararaan. Wala siyang asawa, wala ring anak. Ang tanging iniwan sa kanya ng kanyang ina ay ang payo na manatiling mabuti anuman ang pagsubok na dumating sa kanyang buhay. At iyon ang kanyang pinanghahawakan. Sa kumpanyang kanyang pinapasukan, si Arnold ang kauna-unahang dumarating at ang huling umuuwi. Siya ang naglilinis ng mga opisina, nagwawalis sa malawak na bakuran, at nag-aayos ng mga gamit na iniwan ng ibang empleyado. Subalit sa kabila ng kanyang sipag at katapatan, hindi siya iginagalang ng kanyang amo. Si Ricardo Villanueva, ang may-ari ng kumpanya, ay isang mayamang negosyanteng kilala sa pagiging istrikto at mapagmataas. Para sa kanya, ang mga mahihirap ay mananatiling mahihirap habang buhay. At si Arnold ang madalas niyang gawing halimbawa nito. Isang umaga, habang maingat na nililinis ni Arnold ang opisina ng kanyang amo, hindi niya sinasadyang matabig ang isang mamahaling plorera na nasa gilid ng mesa. Agad niya itong nasalo bago pa mabasag. Ngunit nakita iyon ni Ricardo. "Nako, Arnold!" sigaw nito habang galit na lumalapit. "Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang plorerang iyan?" "Pasensya na po, Sir Ricardo. Hindi naman po nabasag." "Hindi nabasag dahil sinuwerte ka! Wala ka talagang silbi! Janitor ka lang kaya hanggang diyan ka na lang!" Yumuko si Arnold. Hindi siya sumagot. Hindi dahil tama ang kanyang amo, kundi dahil ayaw niyang mawalan ng trabaho. Pinagtitinginan siya ng ibang empleyado. Ang ilan ay naaawa, ngunit walang naglakas loob na magsalita. Sanay na silang makita si Arnold na pinapahiya, at sanay na rin si Arnold na lunukin ng sakit. Ngunit sa kanyang dibdib, tahimik siyang nagtatanong, hanggang kailan kaya siya mamumuhay ng ganito? Kinagabihan, mabigat ang kanyang pakiramdam habang naglalakad pa uwi. Sa halip na dumaan sa pangunahing kalsada, pinili niyang tahakin ang lumang daan sa tabi ng kagubatan. Ito ang lugar na madalas niyang puntahan kapag gusto niyang mapag-isa. Tahimik ang paligid. Tanging ihip ng malamig na hangin at pagaspas ng mga dahon ang kanyang naririnig. Umupo siya sa ilalim ng isang matandang punong balete. Napabuntong hininga siya. "Nay!" bulong niya habang nakatingala sa kalangitan. "Ginagawa ko naman ang lahat. Bakit parang walang nagbabago?" Hindi niya napigilang mapaluha. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang napapagod na siya. Pagod na sa pang-aapi. Pagod na sa kahirapan. Pagod na sa pakiramdam na wala siyang halaga. Biglang may kakaibang liwanag na sumilay mula sa likod ng balete. Agad siyang tumayo. Napalunok siya habang sinusundan ng tingin ang pinanggagalingan ng liwanag.
At doon, may nakita siyang isang maliit na nilalang. Halos 3 talampakan lamang ang taas nito. Maputi ang balbas. Suot ang berdeng kasuotan na tila hinabi mula sa mga dahon. At sa ulo nito ay may maliit na gintong korona. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin kay Arnold ay ang mabait at malalim nitong mga mata. Napaatras siya. Sino ka? Ngumiti ang nilalang. Ako si Dario. Isa akong duwende. Hindi makapaniwala si Arnold. Akala niya'y nananaginip lamang siya. Ngunit malinaw ang lahat. Ang liwanag, ang tinig, at ang nilalang na nasa kanyang harapan. Natakot ka ba? Tanong ni Dario. Bahagyang tumango si Arnold. Nakakagulat lang. Tumawa ng mahina ang duwende. Maraming taon na akong naninirahan sa kagubatang ito. Matagal na kitang pinagmamasdan. Napakunot noo si Arnold. Ako? Oo. Nakikita ko ang kabutihan mo. Nakikita ko rin ang sakit na pilit mong itinatago. Napayuko si Arnold. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay ligtas siyang magsabi ng totoo. Napapagod na ako. Tahimik na nakinig si Dario. Hindi ko maintindihan kung bakit habang sinusubukan kong maging mabuti, lalo akong naaapi. Lumapit ang duwende. Arnold, hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang trabaho. Hindi rin sa kanyang kayamanan. Ang tunay na halaga ay nasa puso. Napatingin si Arnold sa kanya. Pero paano kung walang nakakakita noon? Ngumiti si Dario. May nakakakita. Sadyang hindi pa dumarating ang tamang panahon. Mula ng gabing iyon, naging madalas ang pagkikita ni na Arnold at Dario. Tuwing gabi matapos ang trabaho, pumupunta siya sa balete at doon sila nag-uusap. Ikinukuwento ni Arnold ang kanyang mga problema, samantalang ang duwende naman ay nagbibigay ng payo tungkol sa buhay. Unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Muling nabuhay ang kanyang pag-asa. Hindi niya alam na ang simpleng pagkakaibigang iyon ang magiging simula ng malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Sapagkat si Dario ay hindi isang ordinaryong duwende. Mayroon itong lihim na kapangyarihang matagal nang itinatago. At dumating na ang panahon upang gamitin niya ito. Ngunit kasabay ng pagdating ng pag-asa ay ang paglapit ng isang panganib na maglalagay sa buhay ni Arnold sa matinding pagsubok. Isang pagsubok na magbabago sa kanyang pagkatao magpakailanman. Lumipas ang mga araw at lalong naging malapit sina Arnold at Dario. Tuwing gabi, matapos ang maghapong trabaho, tahimik na nagtutungo si Arnold sa matandang balete sa gilid ng kagubatan. Doon niya natatagpuan ang kaisa-isang nilalang na tunay na nakauunawa sa kanya. Hindi kailanman hinusgahan ni Dario ang kanyang kahinaan. Hindi rin siya minamaliit dahil sa kanyang katayuan sa buhay. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Arnold na mayroon siyang kaibigan. Isang gabi, habang magkatabing nakaupo sa ugat ng balete, napansin ni Arnold ang kakaibang katahimikan ni Dario. Karaniwan ay masayahin ito at mahilig magkwento tungkol sa kalikasan at sa mga sinaunang panahon. Ngunit sa gabing iyon ay tila may malalim itong iniisip. Tila mabigat ang iyong isip, sabi ni Arnold.
Napatingin si Dario sa malawak na kalangitan. May mga lihim na hindi maaaring manatiling nakatago habang buhay. Napakunot noo si Arnold. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang duwende. Arnold, hindi aksidente ang pagkikita natin. Natahimik siya. Matagal kitang pinagmamasdan. Nakita ko kung paano mo inalagaan ang iyong ina kahit halos wala kang makain. Nakita ko kung paano mo tinulungan ang mga nangangailangan kahit ikaw mismo ay kapos. Nakita ko kung paano mo piniling maging mabuti sa kabila ng sakit. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Arnold. At dahil doon, pagpapatuloy ni Dario, pinili kita. Bilang ano? Bilang taong pagkakatiwalaan ko ng pinakamahalagang lihim ng aming lahi. Biglang lumiwanag ang paligid. Namilog ang mga mata ni Arnold. Unti-unting lumutang si Dario mula sa lupa. Ang maliit nitong katawan ay nabalot ng gintong liwanag. Lumawak ang enerhiyang nakapaligid sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Arnold ang tunay na anyo ng kanyang kaibigan. Hindi ito ordinaryong duwende. Sa likuran nito ay lumitaw ang sinaunang mga simbolo na tila yari sa apoy at liwanag. Ang gintong korona nito ay kumislap ng mas matindi at ang kanyang tinig ay naging mas malalim at makapangyarihan. Ako si Dario, tagapag-ingat ng gintong hiyas ng kagubatan. Napaatras si Arnold. Hindi siya makapaniwala. Tagapag-ingat? Tumango si Dario. Mahigit 500 taon ko nang pinoprotektahan ang isang sinaunang kayamanan. Hindi ito ginto, hindi rin diamante, kundi isang kapangyarihang kayang magpabago ng kapalaran ng isang taong tunay na mabuti. Napalunok si Arnold. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Dahil ikaw ang napili. Agad umiling si Arnold. Hindi ako karapat-dapat. Ako'y isang simpleng janitor lamang. Ngumiti si Dario. Yan mismo ang dahilan. Ang taong hindi sakim sa kapangyarihan ang siyang tunay na karapat-dapat dito. Kinabukasan, gaya ng dati, maagang pumasok si Arnold sa trabaho. Ngunit tila mas mabigat ang pakiramdam niya. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Dario. Totoo bang may kapangyarihang kayang magpabago ng kanyang buhay? At bakit siya ang napili? Habang nagwawalis siya sa harap ng gusali, narinig niya ang pamilyar na tinig ng kanyang amo. Arnold! Agad siyang tumayo. Lumapit si Ricardo Villanueva habang nakakunot ang noo. Nalinis mo ba ang conference room? Opo, sir. Tingnan natin. Pumasok silang dalawa. Tahimik na sinuri ni Ricardo ang buong silid. Wala siyang makita ni isang dumi. Ngunit sa halip na purihin si Arnold, ay malamig siyang tumingin dito. Bakit parang mabagal ka nitong mga nakaraan? Nagulat si Arnold. Hindi po, sir. Ano? Sumasagot ka pa? Hindi po. Umiling si Ricardo. Talagang wala kang mararating. Nakakahiya ka. Muli, yumuko si Arnold. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya gaanong nasaktan sapagkat may isang tinig siyang naaalala. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa kanyang trabaho. Pagsapit ng gabi, muli siyang nagtungo sa balete. Ngunit kakaiba ang kanyang nadatnan. Nakahandusay si Dario sa lupa. Mahina, hirap huminga. Nagulat si Arnold. Dario! Mabilis siyang lumapit.
Nanlalamig ang katawan ng duwende. At ang gintong liwanag nito ay tila unti-unting nawawala. Ano ang nangyari? Pinilit ngumiti ni Dario. Dumating na sila. Sino? Ang mukha ng duwende ay nabalot ng pangamba. Ang mga naghahanap sa gintong hiyas. Napalibot ang paligid ng malamig na hangin. Nayanig ang lupa. At mula sa kadiliman ng kagubatan ay may mga matang mapupula na unti-unting lumitaw. Napaatras si Arnold. Habang dahan-dahang tumatayo sa likuran ng mga puno, ang tatlong nilalang na nakasuot ng may itim na balabal. Malalakas, mapanganib, at malinaw na hindi sila naparoon para makipagkaibigan. Mahigpit na hinawakan ni Dario ang kamay ni Arnold. May iniabot siyang maliit na gintong bato. Ingatan mo ito. Namilog ang mga mata ni Arnold. Ano ito? Ngunit bago pa siya masagot, lumapit ang isa sa mga nilalang at malamig na ngumiti. Nasa kanya ang hinahanap natin. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Arnold ang tunay na panganib. Mahigpit na nakahawak si Arnold sa maliit na gintong batong iniabot ni Dario. Hindi niya maunawaan kung bakit tila umiinit ito sa kanyang palad, na para bang may sariling tibok at buhay. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang tatlong nilalang na nababalot ng maitim na kasuotan. Hindi maaninag ang kanilang mga mukha, ngunit ang kanilang mga mata ay kumikislap sa malamig at mapanganib na liwanag. Ang nasa gitna ay humakbang, pasulong. Ibigay mo sa amin ang gintong hiyas, malamig nitong utos. Napalunok si Arnold. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Ngunit ngumisi lamang ang nilalang. Huwag mo kami lokohin. Ipinasa na sa iyo ni Dario ang kapangyarihan. Napatingin si Arnold sa duwendeng nakahandusay sa lupa. Dario, ano ba talaga ito? Mahina ngunit matatag ang tinig ng duwende. Arnold, huwag mong ibibigay ang hiyas, kahit ano pa ang mangyari. Galit na tumingin ang isa sa mga nilalang. Matanda ka na, Dario. Dapat doon mo pa ibinigay ang kapangyarihang iyan. Mabilis nitong iniunat ang kamay. Isang malakas na puwersa ang tumama kay Arnold, dahilan upang tumilapon siya at bumagsak sa damuhan. Napangiwi siya sa sakit, ngunit kahit nahihirapan, hindi niya binitiwan ang gintong bato. Biglang tumayo si Dario, bagamat mahina, muli itong nabalot ng gintong liwanag. Nakalimutan na yata ninyo kung sino ako, mariin nitong sinabi. Kumislap ang kanyang korona at sa isang iglap, lumitaw ang isang napakalaking gintong kalasag na pumigil sa paglapit ng mga kalaban. Napaatras ang tatlong nilalang, ngunit hindi nagtagal ang liwanag. Unti-unting nanghina si Dario. Napansin yon ng kanilang pinuno. Wala ka ng lakas. Matagal nang nauubos ang iyong kapangyarihan. Napayuko si Dario. Alam niyang totoo iyon. Mahigit 5 siglo niyang pinangalagaan ang gintong hiyas at ngayon, wala na siyang sapat na lakas upang protektahan ito. Muling yumanig ang paligid. Nagningning ang gintong batong hawak ni Arnold. At bigla niyang naramdaman ang kakaibang init na kumalat sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. May mga alaalang hindi kanya ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Nakita niya ang sinaunang kagubatan. Nakita niya ang mga duwende na namumuhay ng payapa. Nakita niya ang isang mahiwagang hiyas na bumabagsak
mula sa kalangitan. At nakita niya si Dario. Bata pa ito noon. Nanumpa itong poprotektahan ang hiyas mula sa mga taong gagamit nito para sa kasakiman. Biglang bumalik sa kasalukuyan ang kanyang kamalayan. Napaluhod siya habang hinihingal. Lumapit si Dario. Pinili ka na nito. Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Ano? Ikaw na ang bagong tagapagmana ng gintong hiyas. Tahimik si Arnold. Pakiramdam niya ay napakabigat ng responsibilidad. Ako? Isa lang akong janitor. Ngumiti si Dario. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Ang mga taong naghahangad ng kapangyarihan ay hindi karapat-dapat dito. Ngunit ang taong handang magsakripisyo para sa iba, iyon ang tunay na tagapagmana. Galit na sumigaw ang pinuno ng mga nilalang. Tama na ang pag-uusap. Mabilis itong sumugod. Kasunod ang dalawa pa. Agad na tumayo si Arnold sa harapan ni Dario. Hindi niya alam kung paano lalaban. Hindi siya mandirigma. Hindi siya bayani. Isa lamang siyang ordinaryong tao. Ngunit ayaw niyang hayaang masaktan ang kanyang kaibigan. Mahigpit niyang hinawakan ang gintong hiyas. At sa sandaling iyon, biglang sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Napahinto ang mga kalaban. Nayanig ang buong kagubatan. Unti-unting nabalot ng gintong enerhiya ang katawan ni Arnold. Ang dati niyang kupas at lumang kasuotan ay tila nabalutan ng maningning na baluti ng liwanag. At sa kanyang noo ay lumitaw ang isang maliit na gintong simbolo. Hindi makapaniwala si Arnold. Hindi rin makapaniwala ang mga kalaban. Maging si Dario ay napangiti sapagkat dumating na ang panahon. Nagising na ang kapangyarihan ng bagong tagapagmana. Ngunit kasabay ng paggising ng kapangyarihan ni Arnold May, isang nilalang na matagal nang natutulog sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan ang unti-unting nagmulat ng kanyang mga mata. At ang kanyang unang sinabi ay, "Sa wakas! Nahanap ko na siya." Hindi pa rin makapaniwala si Arnold sa nangyari. Nakatayo siya sa gitna ng kagubatan habang ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong liwanag. Ang maliit na hiyas na hawak niya kanina ay tuluyan ng naglaho at naging bahagi ng kanyang kapangyarihan. Nanginginig niyang tiningnan ang kanyang mga kamay. "Ano ang nangyayari sa akin?" Lumapit si Dario at bahagyang ngumiti. "Huwag kang matakot. Ang gintong hiyas ay hindi nagbibigay lamang ng kapangyarihan. Ipinagkakaloob din nito ang lakas ng loob, karunungan at kakayahang protektahan ang mga taong mahalaga sa iyo." Napayuko si Arnold. "Pero hindi ako handa. Wala akong alam sa pakikipaglaban." Inilagay ni Dario ang maliit nitong kamay sa kanyang balikat. Walang sino mang ipinapanganak na handa. Ang tunay na lakas ay natututunan. Samantala, ang tatlong nilalang na nakaitim ay nanatiling nakatitig kay Arnold. Makikita sa kanilang mga mata ang pagkagulat. Ngunit maya-maya ay napalitan iyon ng galit. Hindi nila maaaring hayaang mabuhay ang bagong tagapagmana ng gintong hiyas. Muling sumugod ang pinuno. Ngunit bago pa siya makalapit kusang gumalaw ang kapangyarihan ni Arnold, lumitaw ang isang gintong harang na nagpaatras sa mga kalaban.
Napahinto si Arnold. Hindi niya inaasahan iyon. Naramdaman niyang tila may gabay na enerhiya sa loob niya. Isang kapangyarihang hindi pa niya lubusang nauunawaan. "Tumakas ka na!" sigaw ni Dario. "Ako ang bahala rito!" Umiling si Arnold. "Hindi kita iiwan!" Ngumiti ang duwende. Ang pagiging matapang ay hindi nangangahulugang manatili sa panganib. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang lumayo upang lumakas. Natahimik si Arnold. Alam niyang tama si Dario. Kung mananatili siya, lalo lamang silang malalagay sa panganib. Ngunit bago pa sila makaalis, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nanginig ang lupa. Nagsimulang malaglag ang mga dahon mula sa mga puno. Unti-unting dumilim ang paligid. Napatingin ang lahat sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan. At mula roon, may isang napakalaking anino ang dahan-dahang lumabas. Nanlaki ang mga mata ni Dario. "Hindi maaari," napalunok si Arnold. Ang nilalang ay halos 3 beses ang taas ng tao. May mapupulang mga mata, mahahabang sungay, at ang katawan nito ay tila nababalot ng itim na usok. Bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa lupa. Tahimik na napaatras ang 3 nilalang na nakaitim, maging sila ay tila natatakot. "Siya ba?" Nanginginig na tanong ni Arnold. Mahigpit na napapikit si Dario. "Si Morvac, ang pinakamalakas na nilalang na minsang nagtangkang ang kininang gintong hiyas." Napatingin si Arnold sa dambuhalang nilalang. "Akala ko kwento lamang siya." "Hindi. At sa loob ng 500 taon, natutulog lamang siya." Dahan-dahang ngumiti si Morvac. At tumingin ito kay Arnold. "Ikaw pala ang bagong tagapagmana." Ang kanyang tinig ay mabigat at nakakatindig balahibo. Hindi makagalaw si Arnold. Pakiramdam niya ay sinisilip ng nilalang ang kanyang kaluluwa. Lumapit si Morvac. Ngunit humarang si Dario. "Hindi mo siya makukuha." Napatingin si Morvac sa duwende. "Matanda kong kaibigan. Hanggang ngayon ay ipinaglalaban mo pa rin ang bagay na hindi mo kayang protektahan." Sumimangot si Dario. "Habang nabubuhay ako, hindi kita hahayaang gamitin ang kapangyarihan para sa kasamaan." Tumawa si Morvac. "Ngunit gaano ka pa katagal mabubuhay?" Natahimik si Dario. Sapagkat alam niyang unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Napansin iyon ni Arnold. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Dario, nakita niya ang takot sa mga mata nito at doon niya naunawaan. Hindi lamang ang kanyang kapalaran ang nakataya, kundi ang buong kagubatan at marahil ang buong bayan. Tumitig si Morvac kay Arnold. "Bibigyan kita ng pagkakataon, sumama ka sa akin. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanang ninanais mo. Kapangyarihan, karangalan, kayamanan." Naalala ni Arnold ang lahat ng kanyang paghihirap, ang pang-aapi ni Ricardo, ang kahirapan, ang mga gabing walang makain, ang mga panahong pakiramdam niya'y wala siyang halaga. Madali sana para sa kanya ang tanggapin ang alok. Ngunit tumingin siya kay Dario, sa duwending naniwala sa kanya. At ngumiti siya. "Hindi ko ipagpapalit ang kabutihan para sa kapangyarihan." Nanlaki ang mga mata ni Morvac at unti-unting napalitan ng galit ang kanyang mukha. "Kung ganoon, ikaw ang una kong wawasakin."
Mahigpit na nagsara ang kamao ni Arnold, habang sa kanyang katawan ay muling sumiklab ang gintong kapangyarihan, sapagkat nagsisimula pa lamang ang pinakamalaking laban ng kanyang buhay. Mabigat ang hanging bumabalot sa kagubatan habang magkatapat sina Arnold at Morvac. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Arnold ang takot na tila kumakapit sa kanyang buong pagkatao. Hindi dahil sa posibilidad ng kanyang pagkatalo, kundi dahil sa maaari niyang mawala ang nag-iisang kaibigan na naniwala sa kanya. Tahimik na nakatayo si Dario sa kanyang tabi. Bagamat bakas sa kanyang muka ang panghihina, nananatiling matatag ang kanyang mga mata. "Arnold!" mahinahon niyang sabi. "Huwag mong isipin na kailangan mong talunin si Morvac ngayon." Napatingin si Arnold sa kanya. "Kung hindi ko siya haharapin, paano kita mapoprotektahan?" Umiling si Dario. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa pakikipaglaban. Kailangan mo munang maunawaan ang kapangyarihang nasa iyo. Ngunit tila hindi na interesado si Morvac sa anumang paliwanag. Mabilis niyang iniunat ang kanyang napakalaking kamay. Isang maitim na enerhiya ang dumaloy sa paligid at mabilis na sumugod patungo kay Arnold. Nagulat siya. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ngunit bago pa siya tamaan, kusang lumitaw ang isang gintong kalasag sa kanyang harapan. Nagsalpukan ang dalawang kapangyarihan. Nayanig ang paligid. Nagbagsakan ang mga tuyong sanga at nagliparan ang mga dahon. Napaatras si Arnold, ngunit nanatili siyang nakatayo. Samantalang si Morvac ay bahagyang napangiti. Magaling, ngunit hindi sapat. Muli itong umatake. Sa pagkakataong ito ay mas mabilis, mas malakas. Sunod-sunod ang pagdating ng maitim na enerhiya. Halos hindi na makahinga si Arnold sa pagdepensa. Hindi pa niya kontrolado ang kapangyarihan ng gintong hiyas. Pakiramdam niya'y isa lamang siyang batang pilit humahawak sa isang napakabigat na espada. Biglang sumigaw si Dario. "Isara mo ang iyong mga mata!" Nagulat si Arnold, ngunit sumunod siya. Nang ipinikit niya ang kanyang mga mata, may narinig siyang mahinang tinig. Hindi ito tinig ni Dario. Parang nanggagaling ito sa loob ng kanyang puso. Ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa galit. Ito ay nagmumula sa kabutihan. Alalahanin mo kung sino ka. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga taong tinulungan niya. Ang kanyang ina na buong pagmamahal niyang inalagaan. Ang matandang pulubing madalas niyang bigyan ng pagkain. Ang batang minsan niyang ipinagtanggol sa mga mapang-api. At si Dario, ang kaibigang tumanggap sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Unti-unting kumalma ang kanyang puso. At kasabay noon ay lalong luminaw ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, iba na ang kanyang anyo. Mas maliwanag ang simbolo sa kanyang noo. Mas matatag ang kanyang tindig. At ang gintong enerhiya sa paligid niya ay naging payapa, ngunit makapangyarihan. Napansin niyon ni Morvac. Bahagya itong napakunot noo. Iniunat ni Arnold ang kanyang kamay. At sa unang pagkakataon, kusa niyang nakontrol ang kanyang kapangyarihan. Lumitaw ang malawak na gintong liwanag na bumalot sa buong paligid. Napaatras si Morvac. Namilog ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahang ganito kabilis matututo ang bagong tagapagmana. Ngunit biglang napahawak sa kanyang dibdib si Arnold. Nawala ang liwanag. Napaluhod siya,
Humihingal, parang naubos ang lahat ng kanyang lakas. Mabilis na lumapit si Dario. "Huwag mong pilitin. Baguhan ka pa lamang." Ngumisi si Morvac. "Nakikita mo ba? Mahina pa siya. Maaga o huli, magiging akin din ang gintong hiyas." Muling dumilim ang paligid. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi si Morvac ang dahilan. Napatingala si Dario at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa himpapawid ay unti-unting nabubuo ang isang higanting bilog na may sinaunang simbolo. Isang selyo. Isang sinaunang babala. Nanginig ang tinig ni Dario. "Hindi maaari!" Napatingin si Arnold sa kanya. "Ano iyon?" Maputlang napaupo ang duwende. "Ang selyo ng 7 bantay. Ang tanda na nagsisimula ng magising ang mga sinaunang puwersang matagal nang nakakulong." Hindi nang ngumiti si Morvac. Sa halip ay tumingin siya sa kalangitan. At sa unang pagkakataon, nakitaan siya ng pag-aalala. Kung gayon, mahina niyang sabi, "Gising na rin sila." Hindi maintindihan ni Arnold ang nangyayari, ngunit ramdam niyang may mas malaking panganib na dumarating. Mas mapanganib pa kay Morvac, mas matanda, mas makapangyarihan. At sa gitna ng lahat ng ito siya, ang napiling humarap sa kapalarang hindi niya kailanman hiniling. Nakatitig si Arnold sa napakalaking simbolong nakalutang sa kalangitan. Umiikot ito ng dahan-dahan habang naglalabas ng liwanag na tila sumasaklaw sa buong kagubatan. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Tila may isang matagal nang natutulog na bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting nagigising. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Dario. Baka sa mukha ang matinding pag-aalala. "Ano ba talaga ang 7 bantay?" tanong ni Arnold. Napabuntong hininga ang duwende. Matagal na panahon na ang nakalipas. Bago pa isinilang ang karamihan sa mga tao sa mundong ito, may 7 makapangyarihang nilalang na naatasang bantayan ang balanse ng kapangyarihan. Sila ang mga tagapangalaga ng sinaunang mahika. At ang gintong hiyas na nasa iyo ay bahagi ng kapangyarihang kanilang iniingatan. Tahimik na nakinig si Arnold. "Sila ba ay mabubuti?" tanong niya. Napayuko si Dario. "Hindi lahat. Nang dumating ang panahon ng kasakiman, nahati ang 7 bantay. Ang ilan ay piniling protektahan ang mundo, ngunit ang iba ay nahumaling sa kapangyarihan." Napatingin si Arnold kay Morvac, na tahimik lamang na nakatanaw sa kalangitan. "At kabilang si Morvac sa kanila?" Umiling si Dario. "Hindi. Si Morvac ay dating tao." Nagulat si Arnold. "Tao?" Tumango si Dario. "Isa siyang mandirigma na minsang nagtangkang angkinin ang kapangyarihan ng 7 bantay. Dahil sa kanyang kasakiman, isinumpa siya at naging nilalang na nakikita mo ngayon." Natahimik si Morvac. Hindi niya itinanggi ang sinabi ni Dario. Sa halip ay tumingin siya kay Arnold. "At alam mo ba kung bakit ako naging ganito?" Hindi sumagot si Arnold. "Dahil minsan, naniwala rin akong ang kabutihan ay sapat na. Ngunit pinagtaksilan ako ng mga taong pinagkatiwalaan ko." Bahagyang nagbago ang tingin ni Arnold kay Morvac. Sa unang pagkakataon, nakita niya na sa likod ng galit nito ay may malalim ding sugat. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang kumidlat ang kalangitan. Nayanig ang buong kagubatan.
At mula sa gitna ng umiikot na simbolo ay may isang liwanag na mabilis na bumagsak sa lupa. Isang babae ang dahan-dahang lumitaw mula sa liwanag. Nakasuot siya ng puting kasuotan na tila yari sa liwanag ng buwan. Mahaba ang kanyang pilak na buhok at sa kanyang noo ay may simbolong kahawig ng nasa noo ni Arnold. Napaatras si Dario. Hindi siya makapaniwala. Si Selena. Napatingin si Arnold. Sino siya? Mahinang nagsalita si Dario. Isa sa 7 bantay. Unti-unting iminulat ng babae ang kanyang mga mata. Asul ang mga ito at tila naglalaman ng napakaraming lihim. Tumingin siya kay Arnold at agad siyang napahinto. Hindi maipaliwanag ni Arnold ang kanyang nararamdaman. Parang matagal na niya itong kilala. Lumapit si Selena at marahan niyang hinawakan ng noo ni Arnold. Agad na pumasok sa isip ni Arnold ang napakaraming alaala, mga lugar na hindi pa niya napupuntahan, mga digmaang hindi niya nasaksihan, mga pangakong hindi niya maalalang ginawa. Napaatras siya. Ano iyon? Malungkot nang ngumiti si Selena. Ang katotohanan, hindi maunawaan ni Arnold. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Selena ang lubos na nagpayanig sa kanyang pagkatao. Hindi ka isang ordinaryong tao, Arnold. At hindi nagkataon ang pagkakapili sa iyo ng gintong hiyas. Nanginginig ang kanyang tinig. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin si Selena sa kanya nang may lungkot. Dahil ikaw, ang huling inapo ng unang tagapag-ingat. Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Hindi siya makapaniwala. Habang si Dario ay tahimik lamang na yumuko sapagkat ang lihim na matagal niyang itinago ay tuluyan ng nabunyag. Nanatiling nakatayo si Arnold. Tila hindi pa rin lubos na nauunawaan ang mga salitang binitiwan ni Selena. Ikaw ang huling inapo ng unang tagapag-ingat. Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isipan. Unti-unti siyang napalingon kay Dario. Sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinabi niya? Tahimik ang duwende. Nakatungo ito at tila pinipili ang mga salitang kanyang bibigkasin. Makalipas ang ilang sandali ay marahan siyang tumango. Totoo, pakiramdam ni Arnold ay gumuho ang mundong matagal na niyang kinagisnan. Kung ganoon, bakit mo itinago sa akin? Huminga ng malalim si Dario. Dahil iyon ang ipinangako ko. Unti-unting bumalik sa alaala ng duwende ang mga pangyayaring matagal na niyang ikinubli. Mahigit 30 taon na ang nakararaan. Isang malakas na bagyo ang humagupit sa kagubatan. Sa gitna ng unos, may isang babaeng sugatan na may dalang sanggol ang dumating sa matandang balete. Halos mawalan na ito ng malay. Humingi ito ng tulong kay Dario. At sa kanyang mga bisig ay naroon ang isang sanggol. Ang sanggol na iyon ay si Arnold. Naalala ko pa ang sinabi ng iyong ina. Mahina niyang sambit. Ingatan mo siya. Huwag mong hayaang malaman ng iba kung sino siya. Darating ang panahon na siya mismo ang makakatuklas ng kanyang kapalaran. Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Nay? Tumango si Dario. Ang iyong ina ay mula sa lahi ng mga tagapag-ingat. Ngunit pinili niyang mamuhay bilang isang ordinaryong tao upang ilayo ka sa panganib. Napayuko si Arnold. Bigla niyang naalala ang kanyang ina. Ang pagiging mabait nito.
ang mga payo nito tungkol sa kabutihan. At ang paulit-ulit nitong sinasabi noon, huwag mong hayaang baguhin ng galit ang iyong puso. Noon ay hindi niya iyon lubos na nauunawaan. Ngayon ay alam na niya kung bakit. Lumapit si Selena. Ang iyong pamilya ang huling nagbantay sa gintong hiyas. Nang salakayin sila ng mga naghahangad ng kapangyarihan, halos naubos ang kanilang angkan. Ikaw lamang ang nakaligtas. Napahawak si Arnold sa kanyang dibdib. Napakaraming tanong ang gumugulo sa kanyang isip. Bakit ako? Bakit ako ang natira? Malungkot na ngumiti si Selena. Dahil minsan, ang pag-asa ng maraming tao ay inilalagay sa isang pusong nananatiling mabuti. Sa di kalayuan ay tahimik na nakikinig si Morvac. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Habang nakatingin kay Arnold, may kung anong alaala ang bumalik sa kanya. Isang batang lalaki, mabait, mapagmahal, at puno ng pangarap. Iyon ang kanyang dating sarili. Bago siya nalunod sa galit at paghihiganti, napapikit siya. Sa loob ng maraming siglo, hinanap niya ang kapangyarihan upang punan ang kanyang kalungkutan. Ngunit habang pinagmamasdan si Arnold, unti-unti niyang napagtanto na maaaring mali ang landas na kanyang tinahak. Ngunit bago pa niya maunawaan ang damdaming iyon, biglang dumilim ang kalangitan. Mas mabigat, mas malamig, mas nakakatakot kaysa dati. Nagbago ang ekspresyon ni Selena. Dumating na sila. Napatingin si Arnold sa kanya. Sino? Mula sa umiikot na simbolo sa himpapawid ay isa-isang bumaba ang tatlong nilalang. Nakasuot sila ng sinaunang baluti at ang kanilang mga mata ay walang anumang emosyon. Tahimik na bumulong si Dario. Ang tatlong bantay ng kadiliman. Naramdaman ni Arnold ang matinding presyur sa paligid. Mas malakas sila kay Morvac, mas matanda, at tila walang awa. Humakbang ang isa sa kanila at malamig nitong sinabi, Arnold, ikaw ay anak ng lahing na bigong protektahan ang balanse. Kaya ngayon, kami ang magtatapos sa iyong angkan. Biglang sumiklab ang gintong kapangyarihan sa katawan ni Arnold. At sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot. Sapagkat handa na siyang ipaglaban hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang katotohanang ngayon pa lamang niya lubos na nakikilala. Mabigat ang katahimikang bumalot sa kagubatan matapos ang banta ng tatlong bantay ng kadiliman. Nakatayo si Arnold sa harapan ni Dario at Selena. Bagamat mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi na siya ang dating lalaking tahimik na nagtitiis sa pang-aapi. Sa kanyang mga mata ay mababanaag ang paninindigan. Ang dating janitor na minamaliit ng lahat ay unti-unti nang tinatahak ang landas ng isang tunay na tagapag-ingat. Humakbang ang pinuno ng tatlong bantay. Matangkad ito at nakasuot ng itim na baluting may mga ukit na tila gawa sa sinaunang wika. Ang pangalan niya ay Azrak. Isa siya sa pinakamalalakas na mandirigma noong unang panahon. At isa siya sa mga tumalikod sa tungkuling protektahan ang balanse ng mundo. Isuko mo ang gintong hiyas, malamig niyang sabi. At bibigyan ka namin ng mabilis na kamatayan. Tahimik lamang si Arnold. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Ayaw ko ng digmaan.
Ngunit hindi rin ako papayag na gamitin ninyo ang kapangyarihan para sa kasamaan. Bahagyang ngumisi si Azrak. Kung gayon, handa kang mamatay. Sa isang kisap mata ay naglaho siya sa kanyang kinatatayuan. Nagulat si Arnold. Ngunit bago pa siya makaiwas, lumitaw si Azrak sa kanyang harapan at agad siyang tinamaan ng malakas na puwersa. Tumilapon si Arnold at bumagsak sa lupa. Napangiwi siya sa sakit. Mas malakas ang kalaban kaysa sa kanyang inaakala. "Arnold!" sigaw ni Dario. Pilit siyang tumayo, ngunit muling sumugod ang dalawang bantay. Sunod-sunod ang kanilang pag-atake. Halos hindi makasabay si Arnold. Bagamat pinoprotektahan siya ng gintong hiyas, kulang pa ang kanyang karanasan. Napapikit siya at sa loob-loob niya ay nagsimula siyang magtanong, "Makakaya ko ba talaga ito? Bakit ako ang napili?" At muli niyang narinig ang tinig ng kanyang ina. Mahinahon, mapagmahal. "Anak, ang tunay na lakas ay hindi galing sa kapangyarihan. Nagmumula ito sa pusong marunong magmahal." Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang kahirapan, ang pang-aapi, ang mga gabing nag-iisa siya, at ang mga taong naniwala sa kanya. Si Dario, si Selena. At higit sa lahat, ang kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. At sa sandaling iyon, sumabog ang gintong liwanag sa buong kagubatan. Napahinto ang lahat. Maging si Azrak ay napaatras. Unti-unting lumitaw sa likuran ni Arnold ang isang napakalaking anyo na yari sa gintong liwanag. Isang sinaunang mandirigma. Nakatayo itong tila isang tagapangalaga. At sa kanyang noo ay naroon din ang simbolo ng gintong hiyas. Nanlaki ang mga mata ni Selena. Ang espiritu ng unang tagapag-ingat. Hindi siya makapaniwala. Hindi pa kailanman muling nagpakita ang espiritong iyon sa loob ng marami siglo. Marahang tumingin ang espiritu kay Arnold. At sa unang pagkakataon ay nagsalita ito, "Anak ng aming lahi, hindi ka namin pinili dahil ikaw ay malakas, kundi dahil nanatiling mabuti ang iyong puso." Unti-unting dumaloy sa katawan ni Arnold ang sinaunang kapangyarihan. Nawala ang kanyang takot. Nawala ang kanyang pagdududa. At napalitan iyon ng matatag na paninindigan. Tumayo siya ng tuwid at tumingin kay Azrak. "Hindi ko hahayaang masira ang mundong ipinagkatiwala sa amin." Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Azrak. Ngunit bago pa magsimula ang susunod na laban, biglang napahawak sa kanyang dibdib si Dario. Nawala ang kulay sa kanyang mukha at unti-unti siyang bumagsak sa lupa. "Dario!" sigaw ni Arnold habang mabilis na lumapit. Ngunit nang hawakan niya ang kanyang kaibigan, naramdaman niyang mabilis na nawawala ang buhay nito. Mahina siyang ngumiti. "Arnold, malapit nang matapos ang aking tungkulin." Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Umiling siya. Hindi kita hahayaang mawala." Ngunit malungkot lamang nang ngumiti si Dario. Sapagkat may isang lihim siyang matagal nang itinatago. At oras na upang malaman iyon ni Arnold. Nanginginig ang mga kamay ni Arnold habang hawak niya si Dario na unti-unting nanghihina
sa kanyang mga bisig. Ang masayahing duwende na naging sandigan niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay ay tila unti-unti nang kinakapos sa oras. Sa kanilang paligid ay nananatiling tahimik ang kagubatan. Maging sina Selena, Morvac at ang tatlong bantay ng kadiliman ay tila naghihintay sa sasabihin ni Dario. "Arnold!" Mahina nitong sambit. "Huwag kang malungkot!" Ngunit agad na umiling si Arnold. "Hindi. Hindi pa ito ang katapusan. Nangangako ako, ililigtas kita." Ngumiti si Dario. Ngunit ang ngiting iyon ay may halong lungkot. "May mga bagay na hindi kayang pigilan kahit ng pinakamalakas na kapangyarihan." Pumatak ang luha ni Arnold. Hindi niya matanggap. Mula nang mamatay ang kanyang ina, si Dario lamang ang nagbigay sa kanya ng pag-asa. At ngayon, muli na naman siyang mawawalan. Marahang hinawakan ni Dario ang kanyang kamay. "May isang bagay akong hindi sinabi sa iyo." Napatingin si Arnold sa kanya at maging si Selena ay natahimik. "Ang totoo, hindi aksidente ang pagkikita natin." Nagtaka si Arnold. "Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Dario. "Matagal na kitang kilala. Bago ka pa isinilang." Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Hindi siya makapagsalita. "Nang salakayin ang iyong pamilya, maraming taon na ang nakararaan. Ako ang ipinadala upang protektahan ang iyong ina." Unti-unting bumalik sa alaala ni Dario ang mga pangyayari. Isang gabing puno ng apoy, ang malaking tahanan ng mga tagapag-ingat na unti-unting nilalamon ng digmaan. Ang kanyang ina na yakap ang sanggol na si Arnold habang tumatakas, at si Dario na nakikipaglaban upang bigyan sila ng oras. Ngunit hindi ko sila nailigtas. Bumaba ang kanyang ulo. Nasawi ang iyong ama. At bago tuluyang mawala ang iyong ina, ipinagkatiwala kanya sa akin. Hindi na napigilan ni Arnold ang kanyang mga luha. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang nag-iisa siya sa mundo. Ngunit ngayong nalaman niya ang katotohanan, napagtanto niyang may isang nilalang na lihim na nagbantay sa kanya sa buong buhay niya. Ikaw ang tumupad sa pangako niya," tumango si Dario. "At iyon ang pinakamahalagang tungkulin sa buong buhay ko." Tahimik na napaluha si Selena. Maging si Morvac ay napayuko. Sapagkat alam nilang walang pag-ibig na hihigit sa isang pangakong pinanghawakan sa loob ng maraming taon. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ni Dario. Naging seryoso ito. "Arnold, makinig kang mabuti. May inilabas siyang maliit na kristal na kulay ginto mula sa kanyang dibdib. Mas maliwanag ito kaysa sa gintong hiyas at tila naglalaman ng kakaibang kapangyarihan. Ito ang aking buhay at ito rin ang susi sa huling kapangyarihan ng mga tagapag-ingat." Nagulat si Arnold. "Hindi ko matatanggap iyan." Ngunit ngumiti si Dario. "Kailangan, dahil may mas malaking panganib na darating." Napatingin si Selena sa kalangitan at nanlaki ang kanyang mga mata. Ang simbolo ng 7 bantay ay nagsisimulang mabasag. Isa-isa. Mabigat ang kanyang tinig nang sabihin niya, "Nagigising na siya." Nagtaka si Arnold. "Sino?" Tahimik ang lahat. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Morvac. Sa unang pagkakataon ay may takot sa kanyang tinig.
Si Zerath, ang unang bantay, at ang pinakamakapangyarihang nilalang na umiral. Nanginginig ang buong kagubatan. Nagsimulang mabiyak ang lupa. At mula sa kailaliman ay umalingaw-ngaw ang isang tinig malalim, malamig at puno ng puot. Ibalik ninyo sa akin ang kapangyarihang ninakaw ninyo. Napatayo si Arnold habang mahigpit na hawak ang kamay ni Dario, sapagkat nararamdaman niyang ang pinakamahalagang laban ng kanyang buhay ay magsisimula na. Patuloy ang pagyanig ng buong kagubatan habang ang malalim at nakakatakot na tinig ni Zerath ay umaalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng lupa. Ang kalangitan ay nababalot ng maiitim na ulap at ang dating payapang lugar na naging tahanan ng pagkakaibigan ni na Arnold at Dario ay tila naghahanda para sa huling digmaan. Mahigpit na hawak ni Arnold ang kamay ni Dario. Ayaw niyang pakawalan ito. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanang malapit nang matapos ang panahon ng kanyang pinakamamahal na kaibigan. Mahina, ngunit malinaw ang tinig ni Dario. Arnold, marahan siyang yumuko. Nandito ako. Ngumiti ang duwende. Nung una kitang makita bilang isang sanggol, hindi ko akalaing magiging ganito ang iyong kapalaran. Ngunit ngayon, ipinagmamalaki kita. Napaluha si Arnold. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman kung sino ako. Hindi ko matututunang maniwala sa sarili ko. Umiling si Dario. Hindi. Ikaw mismo ang pumili ng iyong landas. Marami kang dahilan upang magalit sa mundo. Ngunit pinili mong maging mabuti. At iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang tunay na tagapag-ingat. Unti-unting lumiwanag ang katawan ni Dario. Nangamba si Arnold. Huwag! Pinigilan niya ang luha. Huwag mo akong iwan! Ngunit mapayapa lamang ang mukha ng duwende. Hindi kita iiwan. Dahil ang mga taong tunay na nagmamahal, mananatili sila sa puso magpakailanman. Unti-unti siyang naging liwanag, hanggang sa tuluyan siyang mawala. At ang maliit na gintong kristal ay dahan-dahang lumutang patungo kay Arnold. Nanginginig niyang sinalo ito. At sa sandaling iyon, bumuhos sa kanyang alaala ang lahat ng alaala ni Dario. Ang kanilang unang pagkikita, ang mga gabing magkasama silang nag-uusap, ang mga lihim na itinago nito, at ang walang sawang pagbabantay nito sa kanya mula pagkabata. Lumuhod si Arnold. Tahimik siyang umiyak. Hindi bilang isang mahina, kundi bilang isang taong tunay na nagmahal. Maging si Selena ay napaluha, habang si Morvac ay tahimik na yumuko bilang paggalang sa duwending nag-alay ng buong buhay para sa kanyang pangako. Ngunit biglang yumanig ang lupa ng mas malakas kaysa dati. Mula sa kailaliman ay umangat ang isang dambuhalang nilalang, nababalot ng itim na apoy. May mga matang kumikislap sa mapulang liwanag. At ang kanyang presensya ay tila sapat upang mawalan ng pag-asa ang sinuman. Si Zerath, ang unang bantay, ang pinagmulan ng kadiliman. Tumingin siya kay Arnold at malamig na ngumiti. Kaya ikaw ang pinili. Tumayo si Arnold. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at mahigpit na hinawakan ang gintong kristal ni Dario.
Sa kanyang dibdib ay naroon pa rin ang sakit ng pagkawala. Ngunit kasabay nito ay may bagong lakas na isinilang. Hindi na siya ang janitor na palaging minamaliit. Hindi na siya ang lalaking takot sa kanyang kapalaran. Siya ngayon ang tagapagmana ng kabutihan, ang tagapag-ingat ng pag-asa. Unti-unting nagliwanag ang buong kagubatan. Lumitaw sa likuran niya ang espiritu ng unang tagapag-ingat. Kasabay nito ay nagningning ang kapangyarihan ni Dario sa kanyang mga kamay. At sa harap ng pinakamalakas na nilalang sa kasaysayan, matatag na sinabi ni Arnold, "Hindi ko hahayaang manaig ang kadiliman. Hindi dahil ako ang pinakamalakas, kundi dahil naniniwala akong ang kabutihan ay laging may pag-asa." Sa unang pagkakataon ngumiti si Selena at maging si Morvac ay yumuko bilang pagkilala. Tahimik na tumingin si Zerat sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita, "Kung gayon, patunayan mo!" Ngunit sa halip na sumugod, unti-unting naglaho ang anyo ni Zerat, kasabay ng pagkawala ng maiitim na ulap at ng pagbalik ng katahimikan sa kagubatan. Napatingin si Arnold sa kalangitan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban, ngunit hindi na siya natatakot sapagkat dala niya ang mga aral ng kanyang ina. Ang pagmamahal ng kanyang kaibigang si Dario at ang paniniwalang kahit gaano kadilim ang mundo, may isang pusong handang maging liwanag. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa bayan. Ngunit hindi na si Arnold ang dating Arnold. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan hindi upang yumaman, hindi upang maghiganti, kundi upang tumulong sa mga nangangailangan. At maging si Ricardo, ang dating mapang-aping amo, ay natutong magpakumbaba matapos makita ang tunay na halaga ng isang tao. Pinatawad siya ni Arnold sapagkat iyon ang itinuro sa kanya ng mga taong nagmahal sa kanya. Sa ilalim ng matandang balete kung saan nagsimula ang lahat, madalas maupo si Arnold tuwing gabi. At sa tuwing umiihip ang malamig na hangin, para bang naririnig pa rin niya ang pamilyar na tinig. Isang tinig na minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa at nagbago ng kanyang kapalaran. Wakas.